Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po? Kamusta po yung pagpunta? Grabe yung ulan, no? Parang umagang-umaga pa lang malaking pagsubok na yung pagbangon, di ba? Di ba? Pero yun nga, yun yung unang pagsubok natin sa umagang ito, yung pagbangon. Kasi ang lamig eh. Di ba? Ang lamig. Parang nakakatamad bumangon. Pero yun, praise God kasi napagtagumpayan natin siya. Yun yung unang pagsubok natin, praise God. Thank you, Lord. Pinagkaingatan mo rin kami dito sa lugar na ito. At tayo po'y magsisimula na sa pananambahan. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Let us pray. Father God, we welcome your presence here in this place, O God. We welcome your angels, the Holy Spirit to come and guide us, protect us, and also sing with us with you, Panginoon. And Lord, anoint us, O God, with the Holy Spirit. May we feel your presence today, O God. Sa kabila ng lamig, Panginoon, lamig ng panahon, pag-uulan, Panginoon, dalangin namin na bigyan mo kami ng init ng pagmamahal na nagmumula sa inyo. Yes, Jesus, we welcome you, O God. Yes, Father, hallelujah. We praise you. We glorify your name. And Lord, we pray, Panginoon, yung mga papunta pa lamang, O God, na ingatan niyo po sila. Layo niyo po sila sa kahit na anong kapahamakan. At yung aming mga kapatiran na hindi po makakadalo ngayong umaga, Lord, protect them, O God. Wala man, Panginoon, yung mga suliranin nila sa kanilang tahanan, Lord. Guide them and protect them as well. Lord, batid mo yung lakas at sama ng panahon ngayon. Yung tuloy-tuloy na pag-uulan na pwedeng magdulot ng pagbaha, Panginoon. Protect us, O God. Layo mo kaming lahat sa kapahamakan. Yung mga tao, Panginoon, sa mababang lugar, we pray, Panginoon, na iligtas niyo sila, O God. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Truly, Lord God, we have a victorious God. And we pray to you, Panginoon, to overcome all these struggles, Panginoon, all these battles, O God, na patuloy namin itinataas sa inyo. Sa kasalukuyan, Panginoon, itong masamang panahon, Panginoon, ito yung battle na kinakaharap ng bawat isa. Lord, we pray victory over this storm, O God. We pray victory, O God, sa lahat na pinagdadaanan ng bawat isa. Hallelujah. And Lord, itago niyo po sa inyong harapan, sa inyong likuran, O God, mga tatayo sa harapan. Huwag mo hayaan, Panginoon, na makita kami, O God. Nawa yung glory mo lamang yung mag-shine sa araw na ito. And Lord, samahan mo kami, pangunahan mo kami, O God, with the Holy Spirit, with your angels, O God, na siyang sasama sa amin sa pananambahan. And we pray to have a heart to welcome the Word of God sa umagang ito. We pray to welcome, Lord, yung conviction, Panginoon, at yung pagbasag ng any stronghold na meron kami, O God. Hallelujah, Lord. Tago niyo rin po sa inyong likuran ang inyong lingkod na gagamitin sa pagbabahagi ng iyong salita. Nawa lahat ng mamutawi sa kanyang labi magsilbing pagpapala sa lahat ng makakarinig nito. And we pray, O God, na kanyang mensahe, Panginoon, ang bubusog sa amin sa umagang ito. At ang mga awitin na aming aawitin, Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko na magbigay ito ng init sa amin sa umagang ito. Hallelujah. Lord, lahat ng ito'y maingat kong ibinabalik sa inyo. In Jesus' name, Amen. Sino po bang naniniwala na mananagumpay tayong lahat? Amen. Dahil meron tayong mananagumpay at victorious God. Amen.
moment of silence to pray to God. Taas natin sa Kanya kung naman yung mga kanya-kanyang battles na meron tayo. We will take this moment to reflect, worship the Lord, and cry out to the Lord. Lahat ng kabigatan, lahat ng silent battles, Panginoon, itaas natin sa Kanya. Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord. Ang Panginoon, siya rin yung same God, Panginoon, na nagtagumpay sa kamatayan. At tayo mga anak niya mananagumpay din. Hallelujah.
are grateful and thankful as your children, oh God. Yes, Jesus. You're always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my
O God. We claim the victory of everything, Panginoon. At tinataas namin lahat ito sa iyo, Panginoon. May you give us peace, O God, knowing na meron kaming matagumpay na Diyos. Lahat na ito'y binabalik namin sa iyo. In Jesus' name, Amen. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Inaanyayahan ko po tayong lahat na muling tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Kung meron po kayong mga Biblia, pakibukas po sa Daniel 10 verse 10 to 14. Inuulit ko po, Daniel 10 verse 10 to 14. Daniel 10 verse 10 to 14. A hand touched me and set me trembling on my hands and knees. He said, Daniel, you who are highly esteemed, consider carefully the words I am about to speak to you, and stand up, for I have now been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. Then he continued, Do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me, because I was detained there with the king of Persia. Now I have come to explain to you what will happen to your people in the future, for the vision concerns a time yet to come. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Maaari na po tayong umupo. Good morning po sa ating lahat. Isa pong maulan na umaga. Amen. Sabi ko kagabi, after nung rehearsal, umuulan na rin kasi noon. Sabi ko doon sa mga youth, agahan natin bukas kasi nga yung console bago pa, hindi hinahanap pa namin yung sweet spot. Agahan natin. Kaya lang, ang lakas ng ulan. Ang aga ko kanina, 7, ang lakas. Sabi ko, paano naman yan? Maglalakad ako. Tatagusin yung payong, may mga dala din akong gamit. Pero salamat sa Panginoon kasi kahit na malakas yung ulan, nandito tayo. Kagahapon po, malakas pa rin ang ulan, pero natuloy pa rin yung prayer day ng CELD. Marami ring nakapunta. Kaya hindi naman talaga mapipigilan ng sama ng panahon yung pananalangin. Amen? Kasi, kahit na anong panahon, hindi naman talaga seasonal yung prayer. Kasi ngayong buwan na to ay talagang sineselebrate natin yun. Lagi nating inaalala yung ating tema dito natin ngayon ay tungkol sa prayer. Kaya mahalaga po sa ating mga Kristiyano, huwag tayong makalimot na manalangin. Kanina sa ating devotion, ganun din. Tungkol din dun sa prayer ang ating topic. Yung God has a perfect plan, doon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sinulat ko nga yun kasi maganda siyang challenge sa bawat isa sa atin bilang isang mga Christian kasi wala naman tayo ibang inaasahan. Yung ating income ay limited lang. Pero we have a big God na siyang bahalang mag-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa kalakasan na binigay mo sa amin. Sa buong isang linggo, Lord, na sinamahan mo kami sa aming mga trabaho, sa mga pumupunta sa school, sa mga nasa kani-kanilang tahanan. Salamat din po, Panginoon, dahil ikaw yung nagbigay sa amin ng grasya, ng gabay at biyaya. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan, season or out of season, nandiyan ka palagi. Patawarin mo nga kami, God, kung minsan sa buhay namin may mga pagkakataon na nakakalimot kami. Minsan, pag marami kaming problema, hindi na kami nakakapag-pray. Minsan, pag nandun kami sa trabaho, masyado kaming professional, nakakalimutan namin kung ano kami. Hindi ka namin minsan nakakausap ka lang namin. Tuwing linggo, minsan nakakausap ka lang namin pag talagang matindi na, kailangan ka na namin. Pero minsan, patawarin mo nga kami dahil may mga pagkakataon, nakakaalala lang kami kapag nakakaranas kami ng mga blessing, meron kaming tagumpay. Lord, tulungan mo kami na sa lahat ng pagkakataon, nandoon pa rin yung prayer. Hindi kami mawawalan, Panginoon, ng time spend
na makapagbulay-bulay kami sa nangyayari sa amin araw-araw. Nasaan man kami pumupunta, saan man kami nakakarating. Ikaw yung magbigay sa amin, Lord, ng inspirasyon na sa araw-araw, bago pa lang, pagbulat pa lang ng aming mata, ikaw yung aming mapasalamatan, ikaw yung aming makausap, Panginoon. Salamat po. At Lord, dalangin ko nga kung ano man yung mga disturbances sa aming paligid, kung ano man yung mga gumugulo sa aming isipan, wasakin mo nga ito sa pangalan ni Jesus. Ano man ang panlilinlang ng dyablo sa mga oras na to, we bind you in the name of Jesus. Cover us, Lord, with your holy precious blood sa pagkakataong ito. Maging doon sa mga kasama namin na wala ngayon, we pray for them, na nawa, ingatan mo sila, nasaan man sila. Maging sa amin na nandito, nawa ang aming tainga, aming puso, isipan, ay nakapokus sa inyo sa mga oras na ito. Salamat po, ikaw ang aming tinataas. In Jesus' name, amen. Kagaya nung nabanggit ko kanina, no, yung ating pong topic ay tungkol sa victory through prayer. Amen. Tayo po ba ay nagtagumpay sa ating bilang mga mananampalataya sa ating yung mga prayer ba natin ay answered na? Sabi nga doon kanina sa devotion, may 3 bagay sa paghihintay ng prayer o answer. Sabi doon yung yes, wait at saka not yet. May 3 gano'n, no? Pero alam nyo, pag binasa nyo po yung Book of Daniel, doon nyo makikita yung character ni Daniel kung paano siya manalangin. Kung paano siya maghintay sa itinakdang panahon para doon sa panalangin na hinihiling niya. Wala naman siyang ibang ninanais kundi yung future, yung magiging yung mangyayari sa bansang Israel. Yun naman ang kanyang prayer talaga. Yung maranasan ng Israel, yung mga nakikita niya doon sa kanyang mga pangitain na pinaparating sa kanya ng Diyos, yun lang naman po ang kanyang nais na mangyari sa kanyang mga kababayan. Alam nyo, ito pong ating passage, kung titignan nyo po, ay nakausap niya rito yung anghel Pero wala naman po kasing pangalan talaga. Ang binanggit lang nung angel dito dun sa verse 13, yung dahil na-delay yung prayer, dahil nagkaroon ng mga disturbances, nagkaroon ng hadlang in 21 days, kaya siya nakarating. Para masabi kay Daniel na ang panalangin mo ay tinugon na ng ating Diyos. Yun nga lang, nagkaroon ng mga hadlang, yung anghel na yon, may tumulong pa sa kanyang isang angel na ang pangalan nga ay Miguel. Pero doon sa mga based sa mga tinitignan ko, kung sino pa talaga yung nakita niya, kasi nakasuot ng linen yung nandoon siya sa may ilog nung nandoon siya sa ilog, tinitignan niya doon kung sino yung kausap niya talaga. Konting ano lang doon, summary doon sa verse na yan, kasi sabi ko nga, kailangan talaga simulan mo doon kung saan yung bakit kaya, ano ba yung pinapanalangin ni Daniel? Ano ba talaga yung hinihiling niya? No, bakit? Ano ganoon na lang yung paghihintay niya? Maraming pinagdaanan po si Daniel. Lalo na yung ang naaalala lang natin sa kanya nung pinakain sa leon, ay pinapakain sa leon kasi utos ni ni Haring Dario idalhin siya sa kulungan ng mga leon para nga dahil kasi may senaryo doon na maraming naiinggit sa kanya. Alam mo naman, kahit naman ngayon maraming mga maraming insecure dahil siya ang pinapabura ng hari, naiinggit, wala namang makitang kahinaan, kaya ginagawan siya ng kwento para mawala sa eksena si Daniel. Pero kahit anong gawin nila, hindi naman mawala si Daniel. Kaya nung utusan ni Haring Dario yung na itapon si Daniel, ikulong do sa kulungan ng mga leon, kasi nga labag man sa kalooban niya, kailangan niyang gawin dahil dahil gumawa siya ng isang kautusan na bawal manalangin, bawal kausapin ng Diyos. Pero ang nag-udyok sa kanya nung time na yon, yung mga kapwa rin ni Daniel na mga opisyalis din na naiinggit sa kanya. Hinahanapan kasi nila ng butas si Daniel. Binigyan ko lang po kayo ng konting mamaya daanan natin. Pero alam nyo po mga kapatid, lahat naman tayo may mga prayers.
Bawat isa sa atin, may mga kanya-kanya tayong prayers, pero ang tanong doon, bakit kaya hanggang ngayon, parang wala naman nangyayari, parang hindi pa yata ako naririnig ni Lord. Nagtatanong tayo, kaya minsan tinatanong natin si Lord, naririnig mo ba ako, Lord? Natutulog ka ba? Napapakanta ka na natutulog ba ang Diyos? Bakit kaya walang nangyayari? Yung matagal ko nang hinihiling, wala pa rin hanggang ngayon, 30 years na. Bakit kaya, sa buhay po ni Daniel, dito sa binasa natin, talagang makikita natin na kung paano siya manalangin, yung perseverance. Makikita natin yung humbleness ng paghihintay. Alam mo, kaming mga kalalakihan, nawawala yung humbleness pag naghihintay na. Lalo na pag misis na Pero nung girlfriend, kahit maghintay ng 2 hours, hi be! Pero nung misis na, ang tagal naman, umuulan na rito. Ang hirap maghintay dito, di ba? Alam nyo, na-realize ko yan Kaya nga nito lang lately, pagka magsusundo ako, hanap na lang, matatagalan, biglang nag-extend, hanap na lang ako ng way para may tambayan, para iseseg aside mo yon. Pero alam nyo, si Daniel, yung kanyang pasensya nandun. Nandoon yung kanyang katyagaan sa paghihintay. Kaya po, ang katotohanan po dito, na nung araw na yon, nung na-meet niya yung angel na to, talagang gano'n na lang yung kanyang, yung kaggalak ba na, Lord, salamat. Maring nga sabi ni Daniel, Lord, napabuntong hininga mare. Nasabi niya na yung aking sakripisyo, yung aking pagpapagal ay worth it. Amen? Alam niyo ba yon? Lalo na sa mga estudyante, kapag ikaw ay gumraduate na umakyat ka ng stage, tinawag yung apelyido, surname mo, napakasarap sa pakiramdam na natapos mo yon. Natapos mo yung goal mo, naalala mo yung past, minsan nag-ahabol ka sa assignment, sa project, para for the sake lang makomplete. Maaring si Daniel naranasan niya, higit pa doon na yung pinaglalaban niya, yung battle na pinagdaanan niya, dumating yung time na sinagot siya ng Lord sa kanyang mga prayer. Dahil doon sa spiritual battle na yon, nalaman niya na ang Lord ay nandiyan, nakikinig, nakikita tayo, wala tayong maitatago kung yung halaman ng puso natin, siya ang mangyayari. Kaya po, importante dito, ang dito sa passage na to, na malaman natin, kasi yun po yung pinaka-highlight yung pagtugon sa panalangin ng Lord. Yung panalangin niya sa Lord na ibigay. Kaya, tandaan po natin na ang prayer, hindi lang yan yung simpleng paghihiling ka lang kasi may kailangan ka. Dapat talaga, kapag may hinihiling ka sa Panginoon, dinidesire mo talaga. Dapat, talagang desire ng puso mo, hindi yung meron kang wrong motive. At saka dapat, tandaan din natin na kapag tayo ay merong prayer, nakakaroon po ng spiritual warfare yan. Nakikipagbuno pa tayo para kung ano talaga yung answered prayer. Lalo na kapag sa atin meron tayong mabigat na problema sa pamilya, kailangan talaga ibigay mo sa Lord Kasi kung i-handle lang ng heart mo, mabigat. Hindi mo kayang dalhin talaga yan. Pero kung sa Lord mo na ibigay, siya na ang bahala. Kasi nandun siya sa process ng prayer Maaring dumating yung time, kagaya ni Daniel, na sa kanyang paghihintay, ano man ang dinaanan niyang pagsubok, pinersecute siya, kung ano-anong nangyari sa kanya, pero still, hindi pa rin siya tumalikod doon sa pananampalataya niya. Nagpatuloy pa rin siya. Hinintay niya yung tamang panahon na tutugon ang Diyos sa panalangin niya. Number 1 po dito, victory begins with a humble heart. Amen? Naniniwala po ba tayo na dito sa passage na to, ano ang pinakikita dyan sa verse 12a? Na humble yourself before your God. Diba? Ang nakita po kasi rito, nakikita natin dito na sa unang araw pa lamang ng yung pagpapakumbaba sa Diyos, yun yung hina-highlight dyan Nakita yung katangian ni Daniel na gano'n na lang yung kanyang pagpapakumbaba para lang dun sa mga prayer na kanyang dinidesire na mangyayari. Kaya nga, nung kausap ng anghel si Daniel, sinabi ng anghel kay Daniel na nung makausap niya ang anghel, sinabi sa kanya na sa unang araw na inalay niya ang kanyang puso,
nakita kaagad yung pagpapakumbaba. Amen? Nakita kaagad sa kanya yung humbleness. Nakita. Kaya nung nakita sa kanya yung humbleness, yung prayer niya, dininig. Nakita maganda. Kaya kapag binasa mo talaga yung yung Book of Daniel, makikita mo dun yung story. Talagang wala kang makikitang si Daniel ay nagmamalaki sa Diyos. Hindi kagaya ng ibang mga Bible character, may pagmamalaki. Meron pang paninisi. Merong mga, kung makapag-usap sila sa Diyos ay parang kalibel lang nila. May ganon. Pero eto si Daniel, napaka mababa ang loob niya. Lagi niyang ibinibigay sa Lord yung kalooban. Ano ang isang mga karakter na nakita natin dito kay Daniel? Siya po ay he has a humble heart as a servant, di ba? Kaya nga po, tatandaan natin na ang panalangin, hindi naman po yan nakukuha sa napakagandang, misa gagawa ka ng manuscript na prayer, talagang ginagandaan mo, correct lahat yung grammar, misa nawawala na yung pinaka-heart ng prayer. Kasi pinapaganda mo na lang Parang sa music, napakaganda ng areglo. Ang tanong, nung kinakanta nyo ba yan, nung tinutugtog nyo, naramdaman yung pagkilos ng Holy Spirit? Naramdaman nyo ba yung presensya ni Lord? Baka masyadong technical na. Kailangan minsan, nasa gitna lang tayo. Kailangan tama yung technical side, tama din yung ating spiritual. Kasi alam nyo, dapat ang tinitignan po sa prayer yung heart. Yun ang tinitignan ni Lord, hindi dun sa ganda ng mga entrada mo. Lord, we worship you, we adore you. Lahat na lang ng magaganda sinabi mo. Pero deep inside in your heart, may something kang hindi pa pinakakawalan, pinapalaya. Kaya ang tinitignan po ng Lord dyan, yung ating puso, yung pagpapakumbaba. Na tayo ay susunod sa Lord kahit anong mangyari. Ayan po yung nakita kay Daniel. He has a humble heart as a servant. Pag binasa po natin yung Daniel chapter 5 verse 17, meron ako diyang isang highlight na salita. Sabi doon, then Daniel answered the king, you may keep your gifts for yourself and give your rewards to someone else. Sabi ni Daniel dun sa kasi, kaya po may ganyan. Gusto kasi mangyari nung hari na ipaliwanag yung kanyang panaginip, yung pangitain, ipaliwanag. Ipaliwanag niya yung nakasulat dun sa pader nung time na yon. Ngayon, nang offer sa kanya, sige, paliwanag mo lang kasi nagpatawag pa ng ibang mga mga astronomer, mga engkantador, may engkanto na nung time na yon, may mga manghuhula, may manghuhula na nun. Tinawag yon para hulaan nga yung nakasulat dun sa pader. Pero ang pinatawag si Daniel. Kaya ang sabi kay Daniel, sige, bibigyan kita ng regalo. Pero anong ginawa ni Daniel? Hindi siya nag-take advantage. Sabi niya, mahal na hari, wag po niyo akong bigyan ng regalo. Sabi niyo, ibigay niyo na lamang yan sa iba. Kung ikaw sa panahon mo ngayon, o ba, sige, kano ba? Kahit 1.5 na lang pre, pwede na. Pero babasa, sabi niya rito, pero sabi ni Daniel, hindi siya humihingi ng kapalit, pero babasahin ko pa rin para sa inyo ang nakasulat sa pader. Nevertheless, I will read the writing for the king and tell him what it means. Babasahin ko pa rin. Ibig sabihin, kay Daniel, wala ang talagang layunin lang niya, maisabi sa hari, maibigay yung talagang nakasulat. Kung ano yung nakasulat doon sa dingding. Maipaliwanag niya kung ano yung ibig sabihin doon. Kasi nagwo-worry na yung hari, nababalisa na di na sa makatulog. Ano kaya yung nakasulat na to? Hindi din maipaliwanag ng mga estranghero, ng mga hari, ng mga astronomer. Kaya po sa nangyari rito, si Daniel, nakitaan siya ng kababaang loob. Kasi sa iba, magte-take advantage talaga yan. Sige ba, lalo na ngayon, pag pera-pera minsan, sige, bayaran mo ako, gagawin ko yan. Ganon. Pangalawa po, he is a faithful servant. Bakit siya naging faithful servant? Sabi rito sa Daniel chapter 6 verse 4, ayan, nilagay ko rin dyan, hinighlight ko yung si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin at maaasahan because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Hindi siya kailanman nagpabaya sa kanyang trabaho bilang isang tagasunod. Kasi nung time na yan, isa sa mga officer, nilagay siyang officer.
Kaya lang, yung mga kasama niyang in-check, hinahanapan siya ng butas. Hinahanapan siya ng panit para siraan siya. Pag binasa niyo yan, sabi ng mga against sa kanya, wala kasi tayo makita dyan. Talagang napakabuting ng tao na yan. Talagang wala tayong makitang kahinaan. Ano kaya pwede? Alam niyo kung ano yung nag-ano sa isipan ng mga kasamahan niya na para siraan siya? Inudyukan nila yung hari na na sinabi nila sa hari, mahal na hari, gumawa kayo ng batas na na bawal na makipag-usap sa mga Diyos nila. Dapat kayo lang. Kasi nakita nila si Daniel, matindi kasi mag-prayer talaga si Daniel. Talagang meron siyang sinusunod na meron siyang daily na ginagawa sa kanyang prayer sa Lord. Yun yung nakita na siguro inisip nila na baka pagka wala nang ganyan yan, tapos hindi niya sundin yung sinabi ng hari, mahahatulan na yan. Hindi na yan, kumbaga meron pa rin siyang lalabagin yung utos ng hari. Bagamat yung hari, hindi talaga sa sang-ayon. Ayaw niyang hindi siya conforme dun sa mga na yon, yung mga kasamahan ni Daniel. Kasi nga, alam naman niya si Daniel, talaga mabuting tao. Kaya lang, may mga naiinggit sa kanya, nang nangyari. Kaya nangyari, hinanapan talaga siya ng pwedeng kung saan siya magkakamali. Kaya ang nangyari po doon, nung nagkaroon nung hindi naman niya alam na may ganung kautusan, ginagawa niya pa rin yung kanyang daily routine. Kaso lang, may nung time na yun, may paparasin yung nakasunod. Tinitik-tikan na siya. Tapos yung mga nagtik-tik na to, nag-surveillance sa kanya, sinumbong sa hari. Hindi pala kayo sinusunod ni Daniel. Sabing hindi pa pwedeng makipag-usap sa Diyos, manalangin, pero nanalangin pa rin. Nahuli namin, quote in the act. Grabe, mananalangin ka lang na quote in the act. Nung binabasa ko nga, meron pa kayang ganito ngayon. Baka nga, siguro sa ibang bagay, ma-quote in the act mo, pero sa prayer, di ba? Ganon yung pinagdaanan po ni Daniel. Kaya alam nyo, bilang mga Kristiyano, mga mananampalataya, kailangan po, para mapagtagumpayan natin ang ating spiritual warfare, yung ating pinagdadaanan, yung true prayer, kailangan po magkaroon tayo ng isang pusong mapagpakumbaba. Magkaroon tayo ng humble heart. Na, Lord, kasi bakit? Humihiling ka lang Paano pa kung dinanas mo tong kay Daniel? Ang nangyari dito kay Daniel, nung nakarating to sa hari, hindi makapag-decide yung hari. Ayaw niya talagang hatulan si Daniel. Kaya lang, dahil utos ng hari, hindi pwedeng mabali, pinatapon siya sa kulungan ng mga leon. Yun yung nangyari. Ngayon, sa atin pong buhay, bilang mga mananampalataya, kailangan po maging mapagmatsyag tayo sa puso natin, sa ating sarili, na Lord, dapat kapag nagpe-pray tayo, yung laging positive na hindi ka magpe-pray para may mangyari sa kapwa mo. Lord, sana may mangyari dyan. Huwag ganun. Hindi naman nanunukso ang Lord. Kailangan ang prayer natin laging positive motive. Kaya kailangan po kung tayo ay hihiling sa Lord, mananalangin tayo, makikita niya yung humbleness natin, yung humility, at saka yung sincerity natin na tayo ay nagpe-pray. Lord, let your will be done. Willing to wait. At kung tutugunin nyo na, ako po ay masaya, nagagalak ako na. At kung hindi naman po nyo patuto pa rin sa ngayon, ay okay lang din po. Dapat ganun sana. Kaya lang minsan, nagtatampo tayo kay Lord. Bibigyan pa natin siya ng timeline. Lord, may 30 days lang ako para answered mo yung prayer ko. Pero pag within 30 days wala, maglalaylo muna ako sa... wala muna ako. Magbakasyon muna siguro ako. Siguro parang natutulog ka, Lord. Hindi mo ako napapansin. Parang ganun. Hindi po. Dapat tularan natin si Daniel kung paano siya nagtsatsaga. Kung paano niyang ipinakita sa atin na ganito yung halimbawa. Kung paano tayo dapat humiling sa ating Lord. Paano tayo dapat makitaan ng Lord yung heart natin na, Lord,
capable ako niya sa prayer kasi alam ko naman sa puso ko. Alam ng Lord yung heart ko kung ano talaga yung motive ko, di ba? Kasi alam naman ng Lord kung ang heart mo ay wrong motive, di ba? Kaya katulad din po yan ng ng isang magulang sa anak. Alam nyo, mahirap yung yung may nihilan ka sa magulang mo tapos pag hindi ka napagbigyan, galit ka. Di ba? Nagtatampo ka, hindi mo na iimikin. Grabe naman si Papa. Lagi na lang si binibilhan. Napapansin ko, yearly na lang, nireregaluhan niya pag birthday. Ako, hindi. Di ba? Kaya, tandaan po natin, wag nating haluan ng ganon inggit. Diyan po nagsisimula yan eh. Kaya nga hindi nagiging maayos ang relasyon ng magkakapatid at yung relasyon natin sa Lord dahil minsan naiinggit tayo sa kapwa natin. Pag nakita natin siya meron, nandyan na yung espiritu ng inggit. Huwag kang mainggit, maging masaya ka na lang. Aba? Wow! Baka pwede namang makisakay, okay? Kaya po, importante dito, wag nating baliwalain yung mga prayers na meron. Kung mag-pray tayo, hayaan natin. Para lang tayo nagtatanim. Ikaw pa, pag nagtanim ng munggo, toge na agad nga maya. Hindi pa naman eh. Iintayin mo pang maging toge. Kaya yung mga nakakain nating gulay, it takes time para maging gulay yun. Hindi yung pagbinhi. Ganon din po ang prayer. Hintayin natin yung tamang panahon. Pangalawa po, victory requires perseverance in prayer. Nandyan din yan sa verse 12. Diba? Your prayers were heard, I have come because of your prayers. Sabi nung angel kay Daniel. Diba? Sarap sa pakiramdam na sabihin sa iyo yon na 21 days siyang naghintay. Hinintay ni Daniel yung 21 days na yon bago dumating yung messenger of God na sabihin yun sa kanya. Kaya nga minsan, sa buhay ng mga tao, marami kagad sumusuko. Lalo na kapag hindi kagad naisagot yung prayer, wala kagad response sa prayer, nalulungkot. Nabanggit ko na yung kanina, nagtatampo. Minsan nakikipag-deal pa sa Lord. Lord, deal tayo. Pag wala yan, wala talaga. Parang ganon. Minsan may mga pagkakamali. Pero alam nyo, sa mga prayer natin, hindi naman kasi lahat nasasagot agad. Kasi ang dami nang nagpe-pray kay Lord. Billions ang nagpe-pray eh. Siyempre, tinitignan ni Lord kung sino yung mga uunahin niya. Maaring tayo, may mas matindi pang malalim na problema sa atin. Kaya sa atin, medyo huli ng konti. Minsan nga, nagbibiroan kami, tol. Surname ko kasi B eh. Kaya baka matagal pa ako. Mauuna muna yung A, B, C, D. Sabi ko, baka nandun na si Lord. Inihintay ko lang, pag letter B na, nagbibiroan kami minsan ng mga kaibigan ko. Pero alam nyo, sa totoo lang, mas masarap po maghintay. Alam mo yung maghihintay ka na wala kang iniintindi namin, magagalit ka, yung naghihintay ka na, nakaupo ka, nagkakape, habang nagbabasa ka ng isang, o kaya, dati pocketbook or dyaryo, wala na ng dyaryo eh. Yung naghihintay ka lang, dadating, pagdating mo, convenient kang papasok. Yung mga ganon, kesa yung alam mo yung naghihintay ka nga, pero aligaga ka naman, ang tagal. Wala pa ba? Tingin ka ng tingin sa relo mo. Kung mabilang yung tingin mo sa relo, sa mga 100 tingin ka na. Hindi po dapat ganon. Tularan natin si Daniel na isang napakatyagang naghintay sa prayer na matagal niyang ininanais. Kasi alam nyo, pag ikaw ay sumuko na, ikaw rin yung talo. Kasi ang Lord hindi ka naman susukuan eh. Ang Lord hindi susuko. Ikaw ang sumusuko. Kaya po sa kwento nito ni Daniel, pinapaalala tayo, nagpapaalala to, na minsan merong delay. Hindi lang naman sahod ang nadidelay. Siyempre minsan nadidelay lang yung prayer na tugunin ka. Pero alam ng Lord pangangailangan mo. Kaya nga, sabi niya sa Matthew, wag mo munang problemahin yung para bukas. Yung ngayon muna. Kasi yung mga Pilipino masyadong advance, lalo na yung mga nanay. Kaya ulam natin bukas, hindi pa nga tapos yung linggo. Lunes na kagad yung iniisip, di ba? Gano'n naman yung mga mami natin, mga nanay natin. Kaya po, ang ibig sabihin po dito, na kapag medyo nadidelay lang yung answered prayer, huwag kang mawawala ng pag-asa, kapatid. Huwag kang maho-hopeless. Kasi po ang Lord, tandaan natin, kumikilos siya na hindi natin nalalaman. Hindi natin nakikita, pero kumikilos po si Lord. Sabi nga ni Jesus, nung nagpakita siya sa 12 disciple, nung merong isang disciple na ayaw maniwala,
maniwala ka at makikita mo. Yun ang sabi ni Jesus. Ang mga tao kasi, maniniwala lang ako pag nakita ko. To see is to believe. Sabi ni Jesus, believing and you will see. Makikita mo. Kaya tayo po ba, naniniwala tayo na ang mga prayer natin, tutuparin ng ating Panginoon? Amen. Mahina Hallelujah. Sabi po sa Daniel chapter 6 verse 10, ito po, nilagay ko dyan. Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem 3 times a day. Ayan Ayan yung sinasabi ko kanina. Ganyan siya ka-perseverance mag-pray. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Sa matagal niya nang ginagawa. Ito yung time na hinahanapan siya ng butas ng mga kasamahan niya. Ito yun. Diyan siya sinurveillance. Lagi siyang pumupunta, nagpe-pray. Sinumbong sa hari. Tinapon sa leon. Diba? Ayun yung mga pinagdaanan ni Daniel. Dahil lang sa pakikipag-usap niya sa kanyang sa Diyos, napagdaanan niya yan. Paano pa kaya tayo? Alam nyo, minsan nga pag umulan, sa totoo lang, nakatamad na pumunta sa prayer meeting, tamarin ka mo, ulan. Maintindihan naman ako ni Lord. Diba? Totoo naman yun. Paano pa kaya si Daniel? 3 times a day, pumupunta siya dun sa lugar na yon para manalangin, para hilingin sa Lord. Ipakita. Diba? At alam nyo po ba, nung si Daniel, nung nakatayo nung nakita niya yung anghel na yan, alam nyo, nasa stage po siya ng prayer and fasting nung time na yun. Nasa pagpapasting. Kaya nagpakita sa kanya yun. Nung nagpakita sa kanya yung anghel. Nagpakita. Kaya, ganun na lamang yung galak ni Daniel nung nangyari yung mga panalangin na yan. Kasi nakita niya yung kanyang pagtsatsaga, nagbunga. Diba? Ang ganda nung sinabi sinabi sa kanya nung anghel. Diba? Sapagkat sa unang araw pa lamang ng iyong pagpapakumbaba sa Diyos at sa hangad mong maunawa ng pangitain, sinagot na ang iyong dalangin. Kaya pumarito ako para dalhin ang kasagutan sa iyong dalangin. Ganun po, nagpakita sa kanya ang anghel. Siya po ay 30 days nasa 30 days siya diyang ayuno. Siya po ay nag-fasting. Minsan nga tayo, hirap gawin yun. Magpa-fasting ka, wala kang kain. Tapos pe-pray. Wala na nga tayong prayer fasting ngayon sa church. Sana magkaroon tayo. Isasama natin tong mga youth, magpa-fasting. Walang kain-kain Magpe-pray talaga, tubig lang. Kailangan tubig lang. Ayun lang. Pag may kain, alam nyo nung araw, naranasan namin yung fasting na yan. Talagang walang kain talaga, kinulong kami. Sabi ko, ganito pala, parang ayoko na magpatuloy Pero yung isa kong kasama, tumakas. Sabi, uwi lang daw siya, masakit daw yung tiyan niya. Pero nung bumalik siya doon sa prayer, naamoy ko, nakaganon kami, tol, kumain ka. Hindi ko na talaga tol kaya. Naalala ko, nandaya ka. Sabi ko, naamoy ko, amoy ulam Hindi ko pa nag-toothbrush. Sabi ko, nag-prayer and fasting kami. Isang buong araw. Nagsimula kami ng 8. Natapos kami ng 5. Pero bandang 5, after naman nagpakain naman ng lugaw. Kaya po, balik tayo rito. Importante dyan, pinakikita po dyan na yung katatagan ni Daniel sa kanyang prayer, kung paano niya hinihiling. Ito po yung perseverance niya bilang isang lingkod ng Diyos. Ganun na lang siya yung kanyang buhay na pinakita na yung pinakita niyang perseverance, pagtsatsaga, hindi siya nagbago kahit ano nangyari sa kanya, hindi siya nagbago. Kaya po, ang importante rito, huwag tayong tumigil. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong mapagod na tumigil sa panalangin. Lagi nating ipanalangin yung pamilya natin, yung ministry, yung trabaho natin, lalo-lalo na yung kalusugan natin, yung mga pangarap natin, yung mga desire natin, na someday, Lord, in your perfect time, mangyayari ito sa buhay ko. Huwag tayong titigil.
Ipagpatuloy lang natin para tayo nagbibisikleta. 'Di ba? Sabi nga ni Einstein, life is like a bicycle. Dapat tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy lang ang pagpadyak para makarating ka dun sa pupuntahan mo. 'Di ba? Katulad po ng isang eroplano, hindi ka pwedeng mag-drop kasi babaksak ka. When you stop, you drop. Ganon din po sa atin. Sa prayer natin, huwag tayong huminto. Alam nyo, nung Wednesday nga, nagkaroon ng kababalagan. Hindi naman kababalagan yon. Talagang miracle ng Lord yon. Kinuwento ko sa misis ko kagabi lang. Segundo lang yon. Sabi ko, aayawan ko na talaga to Lord. Ibababa ko na yung ladder. Nasa 19th floor ako. Pero sana Lord, tulungan mo naman ako. Sana gumana to. Sabi ko, sa tagal ko sa ganitong trabaho, industry, hindi ko pa yun ginawa. Pero parang may nag-whispering sa akin, ito kasi gawin mo, ba't hindi mo to gawin? Ginawa ko. Tapos nung ginawa ko yun, hinipang ko, sabi ko, in Jesus' name, sana, Lord, paganahin mo to, in Jesus' name, hinipang ko. Tapos nung kinabit ko na, tumawag ako sa control. Ay sir, okay na sir, meron na. Parang sabi ko, oh Lord, parang nabigla ako. Sabi ko, ngayon lang to nangyari sa akin. Pero hindi ko naman pwede sabi sa building na, Vlad, ano nangyari? Sinabi ko lang po, hinipang ko lang, in Jesus' name, gumana eh. Nagtatawanan ka nun. Lalo na kung property manager kausap mo. Vlad, ano ba? Siyempre, technical mo sasagutin. Pero alam nyo, naramdaman ko, sabi ko, Lord, talagang di ba? Segundo lang. Pero lahat na ng mga diskarte, ginawa ko na eh. Pero nung humiling na ako sa Kanya, Lord, tulungan mo naman ako. Kaya alam nyo, naaalala ko lagi sinasabi ng aming supervisor, nandun pa ako sa kumpanya, samahan nyo ng prayer. Pag nasa job site kayo, samahan nyo ng prayer. Huwag palaging sariling pamamaraan nyo lang. Talaga naman, kailangan talaga, katulad ni Daniel, di ba, kahit saan siya, kasama niya ang kanyang pakikipag-usap sa ating Panginoon, sa Lord. Kinakausap niya. Kasi minsan yun ang kulang sa ating mga Kristiyano, hindi tayo nakikipag-usap. Suplado na tayo pag nasa trabaho. Hindi na natin kinakausap si Lord. Kaya ako, napatunayan ko, sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kasi kung sa akin lang, hindi ko kaya. Pero makapangyarihan kasi ang pangalang Jesus. Sabihin mo lang, pagagalingin ka, mababago ang lahat. May palakpakan naman natin ng Lord. Kaya wag tayong huminto sa pananalangin para sa ating pamilya, sa lahat ng ating pinagpe-pray lahat, sa everyday na prayer mo, wag kang huminto. Pangatlo po, victory comes through God's power. Nung si Daniel ay kinulong sa kulungan ng mga leon, di ba? Ano nangyari sa kanya? Dito sa verse 14, sabi dito, now I have come to help you understand what will happen to your people in the last days. Ayun yung sinabi sa kanya ng anghel. Kung ano ang mangyayari dun sa mamamayan mo sa mga huling panahon. Yan kasi yung hinihintay ni Daniel, yung kasagutan sa kanyang prayer. Ipapakita na sa kanya, answered na. Kaya po, importante sa atin na malaman natin yung kapangyarihan ng Lord, yung magagawa, yung power, yung kapangyarihan, kagaya nung na-experience ko nung Wednesday, kapangyarihan yun ng Lord eh, hindi ako yun. Kasi lahat ginawa ko na eh, nakailang balik po ako. Hindi po birong umakyat sa 19th floor, kahit may elevator pa. Hindi biro. Sa akin lang, mapapagod ako eh, pero hindi ko na rin kaya. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Alam nyo, si Lord talaga, hindi talaga lagi siyang gising eh, alerto, di ba? Kaya si Daniel po, tandaan natin, sa mga spiritual prayer, warfare natin, battle, hindi po tayo yung nakikipaglaban, kundi ang ating Panginoon. Siya po yung lumalaban. Kaya kay Daniel, may lumaban sa kanyang spiritual battle na yon. May lumaban para sa kanya, kasi ang daming nangyari sa kanya. Tapos yung kinulong pa siya. Pero anong nangyari? Nung siya ito babasahin ko po yung dito sa Daniel chapter 6 verse 21, nilagay ko diyan. Ito po kasi yung eksena doon. Sabi kay Daniel diyan, sumagot sa nung pinuntahan siya ng hari nung after siya ikulong. Kasi yung hari na to si Dario, hindi siya nakatulog magdamag kasi nga kinulong sa tapos sinilid pa yung kulungan, tinatakan pa para hindi galawin eh. Pero nung kinabukasan nung puntahan siya ng hari,
Anong sabi niya? Anong sabi ni Daniel? Sumagot si Daniel, mahal na hari, hindi ako sinaktan ng mga leon. Kasi kinakamusta siya. Oh Daniel, kamusta ka dyan? Buhay ka pa ba? Niligtas ka ba ng Diyos mo na pinaglilingkuran mo? Ayun ang tanong sa kanya. Pero ano sabi? Hindi ako sinaktan ng mga leon dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para itikom ang mga bibig ng leon. Ayan o. My God sent His angel and He shut the mouths of the lions. Di ba? Para palang mga tupa yung layon, naging tupa nung nandun sila. Ganon katindi yung pananampalataya ni Daniel, yung pinagdaanan niya. Kaya ginawa ito ng Diyos dahil alam niyang matuwid ang kanyang buhay at wala akong ginawang kasalanan sa inyo. Sabi niya sa hari. Nakakahiya tuloy sa hari. Kinulong mo. Tapos hindi naman kasalanan yung tao. Kawawa. Pero tinulungan siya ng Diyos. Dahil nakita kay Daniel yung kanyang buhay. Maayos yung kaya. Ganun na lang ang nangyari doon sa passage na yun kung bakit inanswered yung kanyang panalangin na napakatagal na. Kaya po mga kapatid, importante po dito na nung si Daniel nagpadala ang anghel para po meron kasing subject, may kailangang mangyari, may kailangang doon sa kanyang prayer, may layunin po yan na ito yung kanyang desire, yun ang binigay ng Diyos sa kanya. Kaya sa atin din buhay, sabi ko nga po kanina, kung ano talaga yung motive mo, alam ng Lord. Si God, alam yung heart ni Daniel, binigay niya. Ganon din sa atin. Kung yung heart natin ay hindi wrong motive, makakatulong sa pamilya natin, sa community, susundin ng Lord, ibibigay sa atin ng Lord. Ganon din sa nangyari kay Daniel. Tandaan po natin, hindi natin kayang harapin o talunin. Kumbaga sa ating sariling, kasi ganito po yan nagtatalo yung ating isipan at yung ating puso kung sino yung susundin. Kaya minsan yung ating katawan napapagod. Pero kung ibibigay mo sa ating Panginoon, hindi ka mapapagod. Nabanggit ko nga yung kanina, ano man yung mga problema natin, ibigay mo sa Kanya, siya ang bahala. Hindi naman natin kayang solusyonan Lalo na yung boss mo, lagi kang pinag-iinitan, hindi mo naman siya kayang baguhin kahit mag-aklas ka dyan Si God lang ang kayang magpabago sa Kanya. Kahit sino na pinapanalangin mo, si God lang. Hindi natin sila kayang harapin in our own. Okay? Hindi natin kaya. Kaya importante dyan, lagi nating tandaan na ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, yan po yung makakapagpanalo, magiging successful yung ating prayer dahil sa Kanya. Siya ay magbibigay, siya po yung tunay na, yung tagumpay, yung mangyayari sa atin in the near future, nanggagaling po yan lahat sa ating Panginoong Diyos. Wala nang iba. Dahil sa Kanyang kapangyarihan, kagaya kay Daniel, ganun din sa atin. Kasi, kay Daniel, talagang matindi yung nangyari sa kanya. Napagbintangan siya, hinusgahan siya, binigyan siya ng ganong katinding pagsubok, pero still, nanatili pa rin siya. Kaya, tatandaan po natin na kapag tayo po ay nananalangin, lagi tayo magtiwala sa ating Panginoon. Huwag tayo manahan sa sariling kakayahan. Hindi natin kaya. Lord, I'm nothing without you. We're nothing. Wala naman kami talaga Lalo na sa ministry, hindi naman natin kaya. Alam mo yun, nung kahapon nga, nandun kami sa prayer day, sabi ko, Lord, salamat kasi kahit ng ministry namin, maliit lang kami ron, pero pinagpapala mo kami, amen? Binibless mo kami kahit na masaya kami. Di ba maraming malalaki, hektarya, nakita ko, hindi sila ganun kasaya, parang magkakagalit sila, pag hindi sila nagpapansinan, nag-uuwian na. Ang laki ng kanilang venue, may mga ganun. Pero sa atin, we are blessed kasi yung prayer natin, diba? Sabi nga, kahapon dun sa isang text sa message, yung para ang isang prayer ay lumakas, ma-amplify, kailangan unite. Mag-unite tayong lahat para ang prayer ay mas lumakas, mas makarating sa ating Panginoon. Kaya importante po rito sa umagang ito, maintindihan natin na ang humbleness, yung humble heart, yung perseverance at saka yung kapangyarihan ng ating Panginoon, ng ating Diyos, yan po yung makakapagpabago. Yan po yung makakatugon sa ating mga
panalangin. Sa atin pong conclusion, meron po ako ritong nilagay na bilang isang mananampalataya at lingkod ng Diyos, dumarating po tayo sa point na tayo ay naiinip sa kasagutan ng ating mga panalangin. Minsan tayo ay nawawalan na ng pag-asa kung ito nga ba ay mangyayari pa. Amen? Ngunit ang Diyos ay may itinakdang panahon para sa lahat ng ating mga panalangin kung ito ay ipagkakaloob sa atin ngayon o sa bukas na darating. Katulad ni Daniel, siya ay dumaan sa mga pagsubok para ipakita sa ating Diyos na walang imposible sa Kanya. Ang lahat ay kayang baguhin ng panalangin na may kalakip na pagpapakumbaba at pagtsatsaga. Kaya ang importante po rito, mga kapatid, kung tayo man ay hanggang ngayon naghihintay pa rin, wag patuloy lang tayo, wag tayo mapagod. Para lang tayong nagbibisikleta na hindi mo iniinda yung pagod. Kagabi nga, nagbike ako kasi wala akong motor ngayon. Umuulan. Pero sabi ko, okay lang. Na ang panalangin po natin ay huwag tayo mawawala ng pag-asa. Lord, ginagawa ko to kasi the hope is in you, Lord. Kaya importante po rito, maaaring sa tingin ng iba, yung iba, kagaya nga kayo, nabanggit ko, hindi naman nila ako maiintindihan kung sasabihin ko na by prayer na ayos yung system, hindi nila ako paniniwalaan, siyempre. Pero, tandaan po natin na maaaring sa tingin ng iba, sa tingin mo, ninuman, na walang mangyayari, pero tandaan po natin na hindi ibig sabihin nun ay hindi ibig sabihin na walang ginagawa si Lord. Tandaan natin, gumagawa po si Lord every day, every minute, every second in our life. Ito po yung tandaan natin, may nilagay po ako dyan. Ano po, pwede natin basahin, God hears. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Magpatuloy lang po tayo sa ating prayer. Huwag tayong hihinto. Magtiwala lang tayo sa Lord. Bibigay po niya yun in a right place, in a perfect time. Ibibigay po yan ng Panginoon. Kasi darating yung ano na yan, tagumpay na yan. Hintayin lang natin. Lahat po ba tayo handa maghintay? Amen. Para tayong nanliligaw, huwag kang magmadali. It takes time. Sasabihin niya, love takes time. Sasabihin niya, di ba? Love, di ba, yung love ng Lord sa atin, hindi tayo matitiis ni Lord, tayo lang naman minsan. Ito po yung iiwan ko sa inyo, yung isang sinabi ni Jesus sa umagang ito. Sabi niya, ano sabi po ni Jesus? Amen. Palakpakan natin ang Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo may manalangin. Salamat po, Panginoon, sa salita mo. Salamat po sa buhay ni Daniel na nagbigay sa amin ng inspirasyon na kami ay maging humble, yung aming puso, magkaroon kami ng katiyagaan sa pananalangin at maniwala kami sa kapangyarihan na magagawa mo sa buhay namin. Lord, hindi namin kaya kung wala ka. Kami, Lord, ay limitado lang yung aming kakayahan. Kahit magaling kami, kahit ilang years na kami sa aming ginagawa, hindi naman kami talaga, Lord, makakatayo kung wala ka. Kaya, Panginoon, salamat sa kapangyarihan mo, sa presensya mo na lagi mo kaming sinasamahan. Kahit saan kami nang magpunta, nandoon ka. Salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Kaya, God, sa umagang ito, ikaw lang ang aming tinataas. Lord, kung ano man ang mga prayer namin, you know everything, yung aming puso, nawa, Panginoon, ikaw ang magbigay sa amin, Lord, ng desire. Na sa lahat ng aming panalangin, hindi namin ito i-give up. Hindi kami mawala ng pag-asa, kundi magpatuloy kami, ipagpatuloy namin ang panalangin sa pamamagitan mo. Salamat po. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Na-bless po ba tayo sa mensahe sa umagang ito? Amen po ba? Amen. Oh, hallelujah. Paano po natin ma-justify na blessed tayo sa buhay? Kapag may pera, kapag may kayamanan, may sariling bahay, sariling lupa, na-justify po natin na tayo ay blessed kapag maraming hugasin sa lababo. Bakit?
Kasi may kinakain pa po tayo. Tayo ay blessed kapag tambak ang labahan kasi may naisusuot pa po tayo. Hindi katulad ng iba. Minsan, tinitingnan natin yung sarili natin na parang grabe naman yung pagsubok na meron tayo sa buhay. Tinitingnan natin yung problema natin na parang akala natin ang bigat-bigat na. Pero kung lalawakan natin o titingnan natin yung mga nasa paligid natin, kung aware tayo, hindi natin alam na mas blessed pa po pala tayo. Kasi may mga tao na kailangan pang manghingi, mamalimos para makakain. May mga tao na kailangan pang magbahay-bahay para lang may maisuot sa pang-araw-araw. Blessed tayo kasi meron tayong nasisilungan, lalo na sa mga panahong ito na tag-ulan. Dahil may mga tao na nasa lansangan, walang matirahan. Kaya sobrang blessed tayo. Kaya kung ano man yung pagsubok, ano man yung problema na meron tayo ngayon, ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon, laging nating tingnan na ang Diyos nandyan palagi. Na ang Diyos handang tumulong, tumugon sa lahat ng pinagdadaanan natin. At gusto ko lang din po, bigyan ko lang yung araw na ito na sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi kaninang madaling araw, kita nyo naman po siguro na nag-message ako sa Enka family. Kaninang madaling araw, nagkaroon po ng sunog. So parang sa akin, bumalik yung trauma nung nasunog tong simbahan. That time, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Kasi wala tayong magagawa kapag pinahintulutan na ng Diyos na may mangyari sa buhay natin, siya lang din ang gagawa at kikilos. Kaya nung time na yun na nakikita ko yung apoy, pangatlo kami sa nasusunog Sabi ko, Lord, ito yung trauma na naalala ko nung nasunog yung simbahan. Kasi nung time na yun talagang ubos, suot lang namin yung naisalba namin. Kung ano yung suot ko, suot ng kapatid ko nung nasa school siya, yun lang din yung naisalba nung time na yun. Kaya totoo na, kung may pinahihintulutan ng Panginoon na mangyari sa buhay natin, ang Diyos din ang kikilos para maipakita niya yung talagang kapangyarihan niya at yung kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay natin, kung ano man yung meron tayong pinagdadaanan ngayon. Kaya, kung sino man sa atin yung may pinagdadaanan, hindi naman alam ng bawat isa kung ano yung pagsubok ng bawat isa Tanging si Lord lang yung nakakaalam at nakakakilala sa puso natin. Alam ng Lord yon. Kaya nga sabi nga kanina sa kanta, the battle belongs to the Lord. Siya na, napagtagumpayan niya na. At mapapagtagumpayan din natin yun kung alam natin at naniniwala tayo at nananampalataya tayo na kayang gawin ng Panginoon yung mga akala nating imposible sa atin. Ngayon naman po, dadako na tayo sa ating pagbibigay sa umagang ito. Sabi po dito sa Marcos 12, chapter 43 to 44, sabi sa salita ng ating Panginoon, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kesa sa inihandog nilang lahat. 44, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Maaari na po tayong magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me. Okay, will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Sige po, manalangin po tayo sa umagang ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa, O God. Dalangin namin, Panginoon, ang may kababaang puso
ang mga ikapong ito, Panginoon, magsilbing, Panginoon, na tulong sa lahat ng pangangailangan sa iglesyang ito, Lord God. Nawa ang bawat biyayang ito ay matugunan ng pangangailangan ng simbahan na ito, Panginoon, at ma-extend pa sa lahat ng anumang gawain, Panginoon, ng iglesyang ito. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa umagang ito, sa mga kapatid namin na nagbigay o hindi man nakapagbigay, Panginoon. Alam mo kung ano yung nasa puso't isipan nila, Lord God. Kilala mo sila, Panginoon, at naniniwala ako, Lord, na patuloy mong i-bless ang kanilang buhay. Ano man, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, ito man, Panginoon, ay kapirahan, ito man ay pangangailangang emosyonal, pisikal, Panginoon, o mental, O God, dalangin ko na pagpalain mo ang kanilang mga buhay, O God. Kung ano man, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan, tulungan mo sila at samahan mo sila sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po sa patuloy na biyayang ipinagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa, baging sa hininga, Panginoon, na ipinagkakatiwala mo sa amin, O God. Tunay po, Panginoon, na walang makahihigit sa iyong dakilang pag-ibig at pagpapalang ipinagkakatiwala mo sa buhay ng bawat isa, dakilang Diyos. Kaya naman po, Panginoon, sa umagang ito, sa iyo namin maingat na ibinabalik ang walang hanggang papuri, pasasalamat, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at nag-iisang tagapagligtas. Amen and amen. Para po sa ating mga announcement and acknowledgement, narito po ang ilang mga announcement. Pero bago po yun, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa mga kapatid na ginamit niya sa araw na ito, sa ating pananambahan. No? Kanina po sa ating worship, ay pinangunahan po tayo ng ating worship team, ating song leader si Dang at ang kanyang mga backup, si Bane at si Micaela. No? So salamat sa Panginoon at sa kanyang mga musicians. No? Salamat sa Panginoon. So ito po yung ating mga gawain during the week. No? Yan, so basahin nyo na lang. Every Sunday naman yan ina-announce. No? Yan. Ayoko na magsalita. Mamaya wala raw children kasi umuulan. No? Tuwan-tuwa yung mga teacher. Suspended. Sunday school. Dahil tayo, red warning ba? Red warning, oh. So, orange warning nga lang, suspended na eh. So, suspended muna ang ating Sunday school. No? Yan. Okay. So, happy birthday kay Kuya Benji. Bukas, no? Wala siya, no? Kahapon si Pastor Alfred, no? So, saka sino pa ba? No? Happy birthday to Mama mo? Happy Mama mo birthday to you. Mama mo? Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Okay, so tayo po tumayo para po sa ating closing hymn. Meron po tayong isang kaibigan na hindi tayo kailanman iniiwanan, ang ating Panginoon. So let us sing this song, What a Friend We Have in Jesus. Sige po, tayo po'y manalangin sa ating closing prayer. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa kabila na maulan, pero nandito kami at natapos namin ang service sa araw na ito. Salamat po sa patnubay-gabay mo sa amin, sa pag-iingat mo na kami ay nakarating dito, maging yung aming mga mahal sa buhay. Maging sa mga kapatiran na hindi man sila nakapunta, sila ay nasa kanilang tahanan, ingatan mo rin sila, Panginoon. Maging God, sa nararanasan namin ngayong klima, tulungan mo kami na ingatan, ilayo mo kami sa lahat ng kapamakan, lalo na yung aming mga tahanan, yung aming mga pinupuntahan everyday, lalo na yung mga papasok sa trabaho bukas. Lord, samahan mo kami. Maging yung mga estudyante, Panginoon, ikaw agad ang magpakalma ng panahon, tulungan mo kami na ikaw yung aming, sa iyo kami, Panginoon, ikaw yung maging sandigan namin sa lahat ng oras, sa panahon man na maayos yung panahon o hindi. Ikaw, Panginoon, yung aming
ikaw yung maging instrumento sa buhay namin para hindi kami, Panginoon, madaling matumba sa mga pagsubok na pinagdadaanan namin kagaya ng panahon ngayon. Salamat po, ingatan mo ang bawat isa sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon. Sa mga oras ito, ingatan mo kami, makarating kami sa aming tahanan ng ligtas, maayos. Maging, Panginoon, sa darating na buong isang linggong ito, Panginoon, ingatan mo kami, gabayan mo kami at samahan sa panibagong week na pakikibaka, lalo-lalo doon sa mga nagtatrabaho, pumapasok araw-araw sa mga kani-kanilang opisina, mga job site. Ingatan mo kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Maging yung mga anak namin na nag-aaral, yung mga naiiwan sa aming mga tahanan, ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Sa iyo namin binibigay yung aming buhay. At dalangin nga namin, Lord, na nawa itong bagyo, sana lumihis na mawala na siya, Panginoon, sa Philippine Area of Responsibility. Na sa ganun, Panginoon, yung iba naming kababayan na apektado ay maituloy nila yung kanilang pamumuhay ng maayos. Yung hindi sila nangangamba na yung kanilang mga tahanan ay masira, sila ay makaranas ng pagbaha, Panginoon. Maging sa amin, sa Metro Manila, nakakaranas na kami. Iba sa aming lugar dito, nakakaranas na rin ng mga pagbaha. At yung iba, Lord, nakakaranas din ng landslide, paglambot ng lupa sa kanilang mga tahanan, especially dyan sa mga matataas na lugar, Lord, dito sa mga area namin. Lord, dalangin namin na ingatan mo kami, gabayan mo kami at samahan mo kami, Lord. Maging, God, kung may mga nakakaranas sa aming karamdaman, sa aming pamilya, sa aming kapatiran, mga kaibigan, mga katrabaho, Lord, ingatan mo, pagalingin mo sa pangalan ni Jesus, mga problema, mga pagsubok, samahan mo kami, Panginoon. Nawa ang lahat ng panalangin namin, Panginoon, ay hindi kami manghinawa everyday, makipag-usap sa iyo, kahit nasaan kami, nasa sasakyan kami, naglalakad kami, may time kami, Panginoon, na mag-spend ng oras para makipag-usap sa iyo, manalangin. Hindi kami, Panginoon, manghinawa na manalangin sa inyo, Panginoon. Tulungan mo kami, God, na sa aming puso, hindi mawawala, Panginoon, yung aming relasyon sa inyo na mas lumalim pa, mas makilala ka pa namin sa oras ng mga pagsubok na nararanasan namin. Hindi kami madaling matumba o mabigo, Panginoon, dahil ikaw yung aming sandigan. Dahil sa kapangyarihan na ibibigay at pinaparanas po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami, God. Itinataas ka namin, God, sa mga oras ito. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pinagkakatiwalaan. Sa iyo lang namin tinitiwala ang nag-iisa naming buhay. Hallelujah. Salamat po. Ang lahat ng panalangin ito, selyuhan mo nga sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. God bless us all po.